Humingi naman tayo ng karagdagang detalye kaugnay sa engkwentro sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Abu Sayyaf mula kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla. Magandang umaga po, General. Magandang umaga, Howie, at sa lahat po na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir, ano ba yung naging pakay ng militar doon sa lugar ng bakbakan? Ang objective po ng ating patuloy na operasyon dyan ay matugis at hopefully maneutralize ang grupo ng ASG na namumugad sa lugar ng Basilan. At ito ay ang grupo na pinamumunuan ni Isnilon Hapilon at ni Purigi Indama. Okay, bakit gano'n na lang karami ang namatay na sundalo, sir? Ganito po kasi, malakihan po at patuloy na military operation po ito na nagsimula pa po noong nakaraang taon. At ang parehong grupo po ng ating mga sundalo na nagsasagawa ng operasyon na yan ay madami na pong magandang score nitong mga nakaraang buwan. Isa na po dyan ang pagkakuha sa isang Malaysian terrorist bomber na nangalang Abu Anas. At nitong Sabadong pong ito, isa po ito sa inilunsad na lamang isang malakihang operasyon dahil natukoy po natin ang kinaroroonan ng grupo ng nasabi kong mga leader. At isa pa rin po dyan ay ang presence po ng isang foreign terrorist national na Moroccan national na si Mohamad Katab. At yan po ang naging paksa ng buod ng ating operasyon noong nakaraang Sabado. Madami pong tropang involved dito at may iba-iba pong target. Pero nagkataon po nang matapos ng ating sinagawang pagpasok dahil bago po ito ay nagkaroon po ng artillery barrage. Mayroon din po tayong aerial bombardment pero sa sama po ng panahon, hindi po ito nagawa. Natupad lang po ito nung katanghalian na nung nag-clear ang weather. Pero nung bago po pinasok ang lugar, nagkaroon po tayo ng artillery softening fires para ho maklear sana ang pagpasok. Pero mukhang nag-ipon-ipon po ang isang malaking grupo kung saan pumasok po ang mga elemento ng 44th IP. At yan po ang naging paksa ng maaaring malakihang casualty natin nung pagpasok natin sa lugar na sinasakupan ng mga grupong ito. Okay, nabanggit nyo itong napatay na terorista na sabi nyo ay may lahing Moroccan o taga Morocco. Ano? Ito ay isang bansa sa North Africa na si Mohamad Katab. Nagulat ba kayo na may taga Morocco na napatay na kasama nitong grupo nila Hapilon? Matagal na po nating hinahanap ito. Pumasok po sa radar screen ng ating pagmamonitor ang individual na ito mga isang taon na po nakakaraan. Meron po kaming nakuhang impormasyon na nariyan siya at napaksa rin siya at naging objective din po siya ng ginawa nating operasyon. At natutuwa po kami dahil bagamat malaki man po ang binuwis na buhay maraming buhay ang binuwis ng ating armed forces dito, ang isang hinihinalang foreign terrorist na ito ay isa sa mga naglulungsad ng pag-unify at pag-organisa ng lahat ng mga Islamic terrorist natin dito sa bansa. At nais niya na i-link ang ating mga banditong ito sa mas malakihang grupo ng network ng mga international terrorists. Kaya maaring nawalan po tayo ng ilang buhay. Pero ang kapalit naman ito ay assurance of security para sa maraming komunidad natin. So itong si Mohamad Katab na taga Morocco ay kilala ba to sa larangan ng international terrorism? Kilala ba to? Hinahanap din ba ito ng ibang bansa? Hindi pa po namin batid kasi hindi pa naman po siya ganun ganap na katanyag. Pero ang sinisikap niyang gawin ay i-link lahat ng ating mga lawless elements at saka mga extremist organization sa iba't ibang grupo ng international network ng mga terorista. Kaya't yan po ang medyo nakakabahala, kaya't sinikap natin na hanapin siya at kung maaari ay hulihin o kaya i-neutralize kung ng laban. Kasi madalas po na mga foreign terrorists dyan sa bandang Basilan at ibang bahagi ng Mindanao ay mga Southeast Asian. Ano? Ito ay, kumbaga, nasa Arab ay yung mga taga Morocco. No? So, kadalasan po ay sa ISIS sila na lilink, ano? So may kinalaman ba ang ISIS dito sa operasyon na to? Kasi may nakapanayamang rappler, no? Itong international terrorism expert na si Rohan Gunarat na ang sinasabi niya ay ISIS daw ang nasa likod ng pag-atake. Meron bang connection sa ISIS yung nangyari dyan sa Basilan?
Sinisikap pa po nating alamin yan. Madami po tayo nakalam na mga material evidences at saka mga informasyon na dapat pa nating i-research ng mabuti. Pero sa ngayon, nakikita lang natin na ang kagustuhan niya ay i-link sa kabuuan ng network ng mga international terrorists. Kaya madami rin ito. At maaaring isa na dyan ang sinasabi niyong grupo ng Daesh. Kaya tinitingnan natin itong mabuti. At ito ay ibabase natin sa mga makukuha nating informasyon doon sa mga na-recover nating mga materials. Yeah, kaya ako rin nabanggit yun, General, dahil matatandaan may mga armadong grupo ng nagpahayag ng pag-anib sa ISIS noong isang taon. Ano? May matibay na bang ugnayan sa mga grupong ito at sa International Terrorist Group? Totoo yan, Howie, hindi natin dininay na madaming nagsisimpatiya at nagpahayag na sila inspired ng mas malaki ang grupo ng Daesh. Pero hanggang sa ngayon, ang kabuuan ng katibayan ay hindi pa ho substantial para sabihin na direkta silang nakikipag-ugnayan sa mas malaking grupo. Kaya kung ating magagamit itong mga nakuha nating recover nating materials at may makita tayo dito, makikita natin dito kung totoo na nga ang sinasabi ng mga ibang research at saka academic institutions tungkol sa kanilang nakikita. Pero sa ngayon, yung katibayan po na yan ay kasalukuyang hinahanap pa po natin. Napansin ko, General, tinawag yung Daesh, yung grupo, no? Yung grupo na tinatawag naman ng iba, kasama niyo yung mga media agencies na ISIS, no? Bakit nyo tinawag na Daesh itong grupong ito? Sa pangkabuuan po ng Gitnang Silangan, ang talaga pong tinatawag sa grupong yan ay Daesh kasi sila po naghihimok na magkagulo sa lugar. Okay, kamusta naman po ang pagbibigay ayuda sa mga nasugatang sundalo at pamilya ng mga nasawi? Mga ilan po yung wounded in action sa Basilan? Howie, simula na naganap ang ating enkwentro sa Basilan, may 6 tayong critically wounded at kasalukuyan silang inaatendahan ng ating mga medical professionals dyan sa lugar ng Zamboanga. Mentras na may stabilize at kailanganin silang ilipat ng mas malaking medical facility, gagawin po natin yan for as long as mabigyan na po ng go signal ng ating mga attending doctors. Meron po tayong 50 mga sugatan pero hindi po ito life-threatening. At karamihan nga sa mga sundalo natin na slightly wounded ay nagpapagaling at gusto nilang makabalik at makatulong sa kapwa nila sundalo sa lugar ng Basilan dahil hindi pa po tapos ang laban. Alam po nila na patuloy natin gagawin itong operasyon na to hanggat na-achieve po natin ang mga objective natin na i-neutralize at kunin para magkaroon ng katahimikan sa lugar ng Zamboanga at Basilan. Okay, maraming salamat po, AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla. Maraming salamat, Howie, at sana po pagpatuloy nating panalangin ng ating mga sundalo na patuloy pa rin nakikipaglaban sa mga elemento po at dito dyan sa may lugar ng Basilan. Maraming salamat.